Ano? Try niyo yung sira ba? Wala bang mas maliit na ba? Yung pwedeng ka na lang. One. Check mo. Taas mo. Yay! Walang insenso. Sinabi? Wait lang. Hindi ko naman nakita.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na gabi na ng ating simbang gabi. Isama po natin sa ating mga panalangin ng pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and Family at para sa biyaya ng buhay ni Ellie Del Barrio. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang pagsunod ni San Jose sa utos ng Diyos ang halimbawa ng tamang pagtuturi sa otoridad at pakikiisa sa layunin ng misyon. Sa araw na ito, ibinibigay sa atin ang halimbawa ni San Jose, ang ama sa turing si Jesus at tagapangalaga ng anak ng Diyos. Ang tukso na pamunuan ang sarili at hindi sundan ang pamumuno ng Diyos ay dapat iwasan. Ang sinodo ay hindi tungkol sa paramihan ng boto o estratehiya ng nakararami. Madaling malimutan na tayo ay mga lingkod lamang na naglalakbay sa itinakdang daan ng Diyos. Ang ating hamak na pagsisikap upang ayusin ang ating samahan at magbisang magkaisa para sa gawain ay dapat isuko sa mapagpalang kamay ng Diyos na gumagabay sa ating dinaraanan. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Father Arvin Isonsa ng St. Anthony of Padua Parish, Matakin. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambunod na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, hindi matatapos ang ating pagninilay sa panahon ng Adbyento kung wala si San Jose. Sapagkat si San Jose ay hindi lamang huwarang ama, kundi huwarang alagad sapagkat siya'y natumi. Tuwirin natin ang ating kalooban sa pamagitan ng ating paghingi ng pagpapatawad sa ating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ni Kristo sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos.
namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuti ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Salamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasitibulin ko mula sa lahing David ang isang sangang matuwid, isang hari ng buong karunungang maghahari.
Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalan itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilagat, at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Ako ng pagpapala mo at awitin ko, kapurihan mo. Tulungan mo ako ng pagpapala mo at awitin ko, kapurihan mo. Aking lakas upang ako ay maligtas. Pagkat ika'y batong aking lakas, palayain mo ako sa mga masasama. Buon aking pag-asa, tiwala ko sa'yo'y noon pa man. Mula pa noong ako'y sinilang, hanggang ngayon ako'y tinutulungan.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, nag-aalangan po ako kanina, sabi ko kung mag-face mask po ako o hindi. Kasi dito po yung dalawang sakristan. Hindi po ako natatakot na makahawa. Pero natatakot ako baka maamoy po nila yung kinain ko bago mag-misa. Baka mahalata po na nag-pizza ako. At baka mainggit yung dalawang sakristan. Di po ba? Father Danny po kasi, no? Pag inalok ka talaga ni Father Danny, hindi pwedeng hindi ka tumanggi. Parang tatay na makulit na rin po, eh, no? Huwag niyo po ako susumbong. Mamaget, naiintindihan mo si Father Danny, no? Yung mga nasa likod po, okay na po dito kayo sa kahit gilid po. Para hindi po kayo mabasa. Sabi ko nga po sa pagsisimula ng ating banal na misa, hindi po matatapos ang ating pagninilay sa panahon ng Adbyento na hindi po natin pinagninilayan ng isang karakter
isang personalidad na napakahalaga para matulungan tayo sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Walang iba kundi si San Jose. At ano pangalan ni, totoong pangalan ni Kuya Jun? Kala ko Jose. Tira lang. Gusto ko pong gamitin yung pangalang Jose. J stands for Saint Joseph was a just man. Ang sabi po sa Ebanghelyo, si San Jose ay isang taong matuwid. Hindi po ba ito yung paalala ni Juan Bautista nitong mga nakaraang araw at linggo na tuwirin ang inyong mga likong-daan? Saint Joseph was the perfect example of a just man. Sabi ng Ebanghelyo, ang taong matuwid. At kung hindi siya matuwid, sabi ko, paano niya mauunawaan, maaarap yung kalooban ng Diyos na ikakasal na siya kay Maria at isang araw na tagpuan na si Maria ay nagdadalang tao. Sabi ko, kung isang normal na lalaki ito, hindi matatanggap sapagkat nasa kasaan hindi lamang yung kanyang pagkalalaki, kundi yung kanyang pati pride, pati yung kanyang nais, pati yung kanyang pangarap. Ang tanong ay paano na? Pero dahil matuwid si San Jose at siya'y taong nagdilinay, imagine po sa panaginip pa namang sumang-ayon na siya. Sabi ko, sino ba naman yung matinong tao na sasang-ayon sa ganong sitwasyon? Kundi tanging si San Jose lamang. At dahil siya'y matuwid, naunawaan niya ang kalooban at ang plano ng Diyos. At dito po natin makikita na, oo, may plano si San Jose, may plano din ang Diyos. Pero dahil si San Jose ay matuwid at masunurin, nagkaisa ang kanilang plano. Hindi po ba ito yung paanyaya din sa atin ngayon, pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ang pakikipagtagpo sa plano ng tao at sa plano ng Diyos. Simula noon hanggang ngayon, may plano tayo. Pero ang tanong, ito ba plano natin ay plano pa rin ng Diyos? O tayo lang yung nagpaplano, isinantabi na natin ang plano ng Diyos. Pero isang napakagandang biyaya po ang banal na Eucharistia dahil dito, sa banal na misang ito, nagtatagpo ang plano mo at ang plano ng Diyos. Tayong makasalanan at ang Diyos na banal, tayong humihiling ng Diyos na nagbibigay ng ating kahilingan. Tayo mga tao na nagsusumamo sa Diyos na ating pinagsusumamuan. Di po ba napakagandang pagkakataon na ang banal na Eucharistia pala'y pagtatagpo ng dalawang tao, ng dalawang puso. Ang puso natin at ang puso ng Diyos. At kung hindi matuwid si San Jose, marahil hindi niya napagnilayan at pinanggap. Marahil nag-iba ang kwento ng ating kaligtasan. Di po ba? Kung hindi pumayag si San Jose, marahil andun pa rin tayo sa kadiliman at hindi pa tayo naaon sa kaliwanagan. Pero dahil matuwid si San Jose, madali niyang natanggap ang kalooban ng Diyos. Magandang pagkakataon at paghahanda na ngayong panahon ng Adviento, talastasin natin ang ating kalooban. Nagtatagpo ba talaga ang plano ko at ang plano ng Diyos? O baka naman puro plano ko na lang ang nasusunod? Sabi nga, kung plano mo at plano ng Diyos ay nagtatagpo, masaya ka. At nasa tamang lugar ka. Pero kung hindi ka masaya, marahil hindi yan yung plano ng Diyos para sa iyo. Pangalawa, open. Ito po ang naging susi kung bakit pumasok ang kaligtasan sa sanlibutan, kung bakit pumasok ang biyaya. Si San Jose, si Maria, ay biniyayaan. At dahil sila ay biniyayaan, sila rin ay naging biyaya at pagpapala sa sanlibutan. Di po ba ganito tayo? Ang biyaya ay nagiging biyaya kung ito ay dumadaloy sa kapwa. Pero kung ang biyaya ay nananatili sa iyo lamang, hindi yan biyaya. Pagka makasalilingan, madamot. Pero si San Jose
ay hindi madamot dahil siya ay bukas. At hindi siya nagpabukas-bukas. Sapagkat nung binuksan niya ang kanyang sarili sa Diyos, binuksan din ng Diyos ang pagpapala para sa Kanya. Maraming mga kapatid, hindi pa umaagos ang biyaya sa atin ng Diyos dahil baka hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagbubukas ng ating sarili. Pangatlo, S. Silent. Kung mapapansin po ninyo, wala tayong natunghayan na narinig na sinabi ni San Jose sa Ebanghelyo. At sa Biblia, wala kang maririnig na sinabi ni San Jose. Bagamat wala kang narinig, pero napakarami niyang ginawa at mabuting halimbawa. Hindi po ba ito ang kinakailangan ng mundo ngayon? Ang kinakailangan ng mundo ngayon ay hindi maraming salita, kundi maraming mabuting halimbawa. Saint Joseph showed the power of his example and not the example of his power. Magkaiba po yun. The power of his example and not the example of his power. Ang ipinakita niya ay hindi ang kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng kanyang mabuting halimbawa. Kung hindi nanahimik si San Jose at nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, just imagine, nagsasalita ang anghel, nagsasalita si San Jose. Magkakaroon kaya ng communication? Wala. Ganon din po sa buhay mag-asawa. Ganon din po sa ating mga taga-simbahan. Kung pareho tayong nagsasalita, wala tayong matatapos. Hindi tayo magtatampo. Pero si San Jose ay nanahimik at pinagbulay-bulayan niya ang salita ng Diyos. At anong naging bunga? Narinig niya ang boses. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Asahan po ninyo, sa mga darating na araw, napakaraming pinig ang ating maririnig. Pinig ng mga politiko na nangangandidato. Pero mag-iingat po tayo sa pakikinig. Dahil hindi lahat ng ating pinakikinggan ay totoo. Kung gusto po nating magabayan tayo sa ating pagdililay ngayong panahon ng Adbyento, huwag lang tayo puro salita. Dapat marunong din tayong makinig. Dahil sa pakikinig, lumalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At panghuli, letter E, emphatic. Kaya ni San Jose na ilagay yung sarili niya doon sa katatayuan at kalalagayan ni Maria. Kaya niya ilagay ang sarili niya sa sapatos ni Maria. Kaya nga kung hindi niya inilagay ang sarili niya kay Maria, marahil hindi rin niya tinanggap at hindi rin niya naunawaan yung plano ng Diyos. Pero dahil inilagay niya ang sitwasyon niya sa sitwasyon ni Maria, kung hindi niya tatanggapin si Maria, mamamatay si Maria. Dahil sa kultura ng mga Hudyo, kapag ikaw ay natagpuan na nagdadalang tao, hindi doon sa iyo mapapangasawa, ikaw papatayin sa pamamagitan ng pagbabato. Babatuhin si Maria hanggang mamatay. Subalit hindi niya inayaan yun. Dahil naunawaan niya kung ano rin ang tumatakbo kay Maria. Bagamat si San Jose naguguluhan, si Maria ay naguluminghanan. Pero pareho nilang inunawa ang kalagayan ng isa't isa. Marahil ito rin po ang gamot at solusyon sa problema ng mundo. Yung ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon. Alam niyo po, kahapon hanggang kanina, pinagdarasal ko po yung ating mga kababayan na patuloy na sinasalanta ng bagyo. Sabi ko, Lord, bagamat ganito lang ang aming dinaranas at hindi katulad ng iba na talagang sinasalanta ng bagyo, napakahirap. Napakarami na po nating pinagdaan ng pandemya, bagyo, lindol. Sabi ko, Lord, magpapasko na. Sana po, magpadala po kayo ng mga tao na tutulong sa kanila. Kaya po, simula po bukas, December 19 to 21 or 22,
magkakaroon po tayo ng second collection. Ang intention po ay para po sa mga probinsya na sinalanta po ng Bagyong Odette. At sana'y suportahan po natin. At bilang pagpapasalamat, hindi lang dahil nililigtas tayo ng Diyos, kundi dahil pinakailangan nila ng kapwa na katulad ni San Jose na marunong umunawa sa kalagayan ng iba. Sabi nga, minsan mas madali talagang humusga kaysa mag-imbestiga. Pero si San Jose, mas maganda sa kanya at inuuna ang kalagayan ng kapwa. Mga kapatid, pagnilayan po natin ang taong ito, si San Jose. Because Saint Joseph, first, letter J, is a just man. O, open. Ako din po sumasagot. Hindi ko po alam kung malamig at inaantok na tayo. S, silent. And E, emphatic. Nawa sa pamagitan ni San Jose, tayo din po ay maging matuwid, bukas, tahimik, at mayroong malalim na pakiramdam sa ating kapwa. San Jose, ama ng tahanan at puwaran ng pag-aaruga sa pamilya, ipanalangin niyo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, O Diyos, lalong-lalo na para sa mga ama ng bawat tahanan. Tularan nawa nila ang halimbawa ni San Jose na siyang sumasalamin sa pag-ibig mo, Diyos Ama, dito sa mundo. Ang ating itutuon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tulad ni San Jose, masalamin nawa sa kanilang pagpapastol ang pag-ibig ng Diyos Ama na patuloy na nangangalaga at lumilingap ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng aming bayan, bigyang pansin nawa nila ang mga pangangailangan ng bawat tao na kanilang pinaglilingkuran, panatilihin kaming ligtas at mataguyod ang aming pag-unlad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, ang aming mga ama, tulad ni San Jose, huwag nawa silang magsawang manalangin sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon ng pangangailangan at pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagtatapos ng pandemya, maging responsable nawa kaming mamamayan sa pamamagitan ng aming maingat na pagsunod sa minimum protocols na siyang mabisang daan upang matigil na ang pagkalat ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapan naming kapatid sa pananampalataya, makasapit nawa sila sa buhay na inihanda mo, Ama, para sa amin kung saan wala ng luha, sakit, pagkabahala at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Lalong-lalo na ang mga kababayan nating patuloy na sinasalanta ng Bagyong Odette. Naway iligtas sila ng Diyos sa anumang kapahamakan at magpadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, minarapat mo si San Jose bilang maging tagapangalaga ng aming manliligtas. Sa pamagitan ng kanyang panalangin, tunghayan mo kaming nagsusumamo sa iyo
Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang patuloy kaming mabuhay nang naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po na. Pagkitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang maghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong pagkahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami ay pagalingin. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumilin Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magnihinig. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kayo sana mga kailan nagsisawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw na ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana
Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanagkabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagdiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Tas mo kami talaan, O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Jose, San Antonio, Santiago, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin
dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at iyak mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumahin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Magsinul pong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen.
ika'y aking kalugit, Tatay ang iyong tawag sa akin. Ang puso, ang kabig, akong magtatanggol sa'yo. Ang puso, ang pilit, ako'y maging sandalan mo. Inaamin ko sa aking panaginip, na yanid ang buhay ko, dati tahimik. Ngunit bakit ngayon ako'y nananabik, na ika'y aking kalugit, Tatay ang iyong tawag sa akin. Tatay ka ng mundo, ang langit, ang awit, dakila ang pangalan mo. Inaamin ko sa akin, bakit ngayon ako'y nananabik, di ka man sa akin nanggaling, Tatay ang iyong tawag sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at sa ngalan po ni Father Danny at ng buong community ng Garden of Prayer, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Father Armin, sa pamumuno po ng misa natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating sponsor ngayong gabi na sina Mrs. Annabel Tater and family, Mrs. Flor Tater and family, at Subic Hills Community. Gayon din po, salamat sa lahat ng nakiisa sa kulay natin ngayon, ang asul or blue. Tandaan po natin, ang blue bill sa bulsa mo ay lalago kung ito ay ibabahagi mo sa iyong kapwa-tao. #sana all may blue bills. Bukas po, ang kulay natin ay green or verde. At gaya po ng hugot natin tungkol sa blue, sana po ay patuloy po natin suportahan ng ating taunang gift giving sa pamamagitan po ng pagdodonate ng mga food package para sa mga kapatid natin na nangangailangan ng ating tulong. Katulad nga po ng sabi ni Mother Teresa, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Yun lamang po at maraming salamat. Kala ko po pagkatapos ng blue bill ay kulay green, dollar. Magsitayo po tayong lahat at samahan niyo po akong dasalin ang Oratio Imperata against Typhoon Odette. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and merciful God, Creator of all, have mercy on us, your Filipino people, who turn to you for help.
As we face the ferocity of Typhoon Odette, save us from this calamity, bind its anger and cast into the depths of the sea. Take care of us and of our families, and keep watch over our properties. Make us humble and worthy to work together for the common good. Do not allow us to be defeated. Rather, endow us with faith, hope, and love. In the midst of these trials, make us see the light at the end of the tunnel. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Genevieve, patron saint against disasters, Pray for us. all you saints and angels of heaven, Pray for us. pray for us and protect us always. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sulitin. Naway pagpalain kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at matutong manahimik. Salamat sa Diyos. Maria, ano yun? Kinanong ko, tinatapat ko kasi isa nung kamay niya. Ginagano ko, sinusunod ko. Tapos diba, bakit mo pa bakit naman si Father? Eh kasi, hindi, sa kanya ko kung dapat i-date. Eh, nagsimula na doon, kaya pumunta na ako. Finish!